Pagluluto ko ng munggo kahit hindi Friday. Ayan, inuna ko yung ng baboy. Lalagyan ko ng tubig. Pakukuluan natin ng konti hanggang sa lumabas ang mantika ng baboy. Dahil diyan natin igigisa. Unahin natin ang bawang. Ayan. Hinaan natin ang apoy para hindi agad masunog yung bawang. At isunod na natin ang sibuyas. Sa pagluluto ng munggo, dapat unahin mong lutuin yung munggo. Ilalaga muna ang munggo para lumambot habang nagigisa tayo. Ngayon naman, ilalagay natin ang kamatis. Ang kamatis, pag niluto mo at naggisa ka ng kamatis, dapat ang kamatis idurog na durog. Kasi the more na durog yan, mas malaso siya. Mas maganda nga yung kamatis nag-o-oil na eh. Ayan, lagyan natin ng konting asin na pampalasa. Huwag nyo agad lalagyan ng madaming asin. Lagi kong sinasabi, pa konti-konti lang. At lalagyan na rin natin ng paminta para lumasa na siya. Ayun nga, sinabi ko, yung sa pagluluto ng kamatis, kailangan yung kamatis luto na luto. Kapag lutong-luto yung kamatis, yung talagang nag-o-oil na siya, mas masarap, mas malasa siya. Takpan muna natin. Ayan, luto na ang kamatis. Durug-durugin din natin habang hinahalo natin para lumabas yung katas niya. Ganyan ako mag-isa kapag may kamatis. Kailangan durug na durug yung kamatis. Kailangan talaga nag-o-oil siya. Ayan, nakapag-isa na tayo. Ngayon naman itong munggo pakukuluan uli natin. At ilalagay natin yung ating ginisa na baboy na may kamatis dito sa munggo. Ayan. Ganyan lang. O, tignan nyo, diba ang ganda? Ang ganda ng pagkagisa niya. Ilalagay lang natin yan lahat. At dahil napadami ang sabaw, babawasan natin. Ilagay natin sa isang bowl. Yan, ganyan. At pwede naman natin yang ibalik. Ngayon naman, ilalagay natin ang dahon ng ampalaya. Huwag nating masyadong lutuin ang dahon ng ampalaya. Hindi rin siya magandang kainin pag masyadong lutong-luto. Ganyan lang. Ilubog nyo lang siya. At isunod na natin ang bulaklak ng kalabasa. Itong bulaklak ng kalabasa, huwag nyo rin siyang masyadong pakukuluan. Baka masyado siyang lumambot. Di na rin masarap kainin. Sa pagluluto ng mga gulay, hindi rin maganda yung overcook. Dapat tama lang nang naluto siya. Ngayon, lalagyan na natin uli ng asin. Ayan. Timplahan nyo na siya ng tama sa panlasa nyo. Kasi tayo naman, iba-iba yung mga panlasa natin, diba? Lagyan uli natin ng paminta. Para medyo maanghang-anghang. Masarap yan pag medyo maanghang eh. Ayan. Ang sarap. Ang ganda ng kulay. Kulay pa lang. Masarap itong munggo ko. Sinasabi ko sa inyo. Yan, patayin na natin ang apoy. Takloban natin. Iwan natin ng mga siguro mga 5 minutes. After ng 5 minutes, pwede na natin kainin. Yan. Diba? Ang sarap. Ito palang gulay. Hindi mo na kailangan ng kanin. Diba? Ang sarap ng sabaw nito. Ewan ko nga ba, bakit ba ang sarap-sarap ng munggo? Lalo na kung umuulan. Diba? Aminin nyo yan. Masarap ang munggo kapag umuulan. Kaya ako, kahit hindi biyernes, nagmumunggo ko. Ayan, sarap. Sana nagustuhan nyo yung niluto kong recipe today. Para yan sa inyo. Ano ba yan mga baby love? Tapos na ako magluto, kakain na ako. Bye!